Mga ka-Eats, unang food vlog ng experience natin sa Hong Kong. Hong Kong Eats, yung sikat na roast goose dito sa Wan Chai. Yung Cam's Roast. Natsambahan namin, mag-o-open pa lang sila at maikli pa yung pila. Kaya syempre, pumila na kami kagad. Uunahin muna natin to. Tapos mamaya na yung iba pa natin titikman dito sa Wan Chai. Excited na kami kasi laging mahaba ang pila dito at sikat na sa social media dahil sa sarap ng kanilang roasted goose at yung kanilang char siu. Kaya mga ka-Eats, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Abangan nyo pa yung mga ibang kakainin natin mamaya. Pero syempre, magka-Cam's Roast Goose muna tayo. Let's go! Fatty char siu. Wow! 11 straight years. 11 straight years. Michelin star. Ang ganda. It's the best goose I had in the world. Okay. So may announcement. Buti na lang napadaan kami sa Mga ka-Eats, nakaupo na kami sa loob ng Cam's Roast Goose. Unang tumatak sa isip ko, grabe. 11 times na silang consecutive na may Michelin star. Grabe. Hindi lang Michelin Guide, hindi selected, hindi Bib Gourmand, kundi Michelin star. 11 straight years. So nag-order kami ng roast goose, suckling pig, fatty char siu, white rice, poached veggies, iced lemon tea, at mineral water. So yung total, ilalagay ko na lang. Itemize natin yan, mga ka-Eats. Grabe, punong-puno agad yung restaurant. Ang dami kagad tao. Tapos sobrang busy agad nung kanilang kusina sa pagcha-chop ng mga roasted meats na meron sila. Sobrang excited na kami kasi sikat talaga sa social media. At titingnan natin kung the hype is real ba talaga dito sa 100% favorite na Wan Chai roasted goose or roasted meat restaurant na Cam's Roast Goose. Alamin natin kung legit to. Let's go! Dumating na yung in-order namin na iced lemon tea at mineral water, Evian. So, tatlong iced lemon tea. Masarap? It's so good. Ba? It's not too strong. Oh, that's good. Sir. Hello, Mommy B. Excited na. Puno na yung restaurant yan. Sobrang galing. 11 straight years. 11 straight years. Michelin star. Galing. Dumating na yung mga in-order namin. Siyempre, half roast goose. Ito yung specialty ng Cam's Roast. For the healthy, meron tayong poached veggies. At ito yung isa pa nilang special or bestseller. Fatty char siu. Wow. Tapos, suckling pig. Grabe. Kain tayo, mga ka-Eats. Unahin ko muna itong char siu. Grabe. Kumikinang-kinang. It's glistening. Wow. Ang lambot. Pero hindi siya sobrang lambot. Saktong level of fattiness. Tapos, ang tamis ng whiz. Wow. What a start. Panalo. Siyempre, ito na. Natikman ko na rin. Yung isa pa natin gusto matikman kanina pa. Yung sa Olympic nila, pakinggan yung lutong. Okay. Saka yung meat. Parang natunaw lang. Wow. Ang sarap. Kahit walang sauce. Panalo mga kids. Tapos kahit yung rice sila masarap. Ito na. Yung kanilang roast goose. Best muna yung order. Kakainin natin. Sausahan natin sa plum sauce. Wow. Yung sarap. I give you the chopstick na yan. Malaman, very lean, may konting fat. Tapos yung skin niya. Sobrang legit. Ang sarap na rin. Yung mga kids tayo na sobrang sarap kasi. But, alam ko na kung bakit 11 years consecutive na meron silang Michelin star. Ang sarap. Saka grabe po yung puno talaga. Ang daming tao. Approve.
Mga ka-eats, may sinabi si Bini kanina habang kumakain siya. What did you say, Mama? This will be very legit. And it's so good. I love the suckling pig. What did you say about the goose? It's the best goose I had in the world. Wow. How about you? Is it good? You like Yummy? How about Mommy B? Ano ako kumakain mo si Mommy B? You like it? Yummy? Is Cam's roast goose masarap? Very nice. Enjoy everyone! First stop pa lang ng ating Hong Kong trip, no? First food vlog natin sa Hong Kong trip na to. Yung first stop, sobrang sarap na agad. Grabe. Natutunan natin in a very good way kung bakit ito pinipilahan. And sorry, the hype is real. Definitely real. Kahit medyo mahal siya. Parang inabot kami ng 1,000 HKD agad. Bininggo kami sa unang meal pa lang pero okay lang. Kasi masarap naman at talagang wow, napawaw. Kahit yung mga kids namin, napawaw sa sarap. Char siu, suckling pig, at yung kanilang roasted goose. Winner na winner mga kids. Must try talaga itong Cam's Roast Goose. Mga ka-eats, matapos kumain sa Cam's Roast Goose, naglakad kami siguro mga around 5 minutes away lang sa Litong Avenue para makita itong mga lanterns na ito. Ang ganda. Sikat itong Litong Avenue dahil daw dati daw itong mga printing ng invitation pang kasal. Kaya sa harap at dito meron siyang statue ng parang couple na parang pampaswerte sa kasal yung symbol nila. O, di ba? Tapos, ang ganda ng mga lanterns, lalong-lalo na magcha-Chinese New Year, mga ka-eat. So, ang ganda. At ang dami rin tao naglalakad-lakad at nagpipicture-picture dito. Dito muna kami magpapababa na kinain bago tayo kumain sa next stop. So, kapag kayo ay nagpunta ng Wan Chai, wag na wag niyong mamimiss magpunta dito sa Litong Avenue. Mga ka-eats, dito na kami sa next location. Kaso lang, according sa Google Maps, bukas siya. Pero sarado si Sun King Yuen. So sayang. Kasi sikat to sa curry pork chop at yung kanilang beef for fun. So babalikan na lang siguro namin siya next time. Baka sa April. So baka maghanap na tayo ng ibang makakainan. Kasi dinayo pa naman namin to. Sayang. Pero masarap daw to eh. So dami nga nag-Google Translate kung bakit siya sarado or kung siya ba talaga to. Pero siya to, nakalagay. Sun King Yuen. So ano pa sila, markets open on the 9th day of the first lunar month. Okay. So may announcement. Feb 25 pa sila mag-open. Hindi na namin mabalikan ngayon. Pero sa April na lang. So buti translate ni Mommy B. Wala naman silang announcement. Ay, dapat nag-check ako ng Instagram. Meron silang Instagram. So tayo ay maghanap na lang ng egg waffle para sa kambal. Okay? So sabi ni Lord na kapag camps naman kayo eh. Pero maghanap na kayo ng egg waffle. Tapos siguro mamaya kakain pa tayo ulit. Okay? Mga ka-eats, dahil nabigo tayo sa Sun King Yuen, mag-milk tea na lang kami dito sa sikat na Chinese brand na Chaggy. Hindi ko alam kung na-pronounce ko siya tama. Pero yun ang basa ko, Chaggy. Nag-order kami via QR, so parang yun lang yung only way. Tapos puro online payment yung kailangan. Nandun naman sa kanilang QR, yung menu. Pipiliin nyo lang pala kung saan yung branch pick upin. May mga maupuan naman dito. Tapos yung in-order namin dalawa, isang milk tea, isang fruit tea. So, ang total namin is 64 Hong Kong dollars. So, titikman natin kung masarap ba ito kasi parang sobrang hype siya. Ang daming tao dito ngayon, mga ka-eats. Grabe
Grabe mga kaits. Sa pag-check ko kanina, 60 plus drinks pa yung before na ginagawa before ako makakuha ng drink na in-order namin. So, medyo matagal siya. Nakatagay nga talaga legit, mga 20 plus minutes bago makukuha yung order. So, pag nag-order kayo, meron naman siyang parang website na papakita sa inyo. Tapos, nandun yung, yung number para makuha ninyo yung order ninyo. At malalaman nyo rin kung ready na yung in-order nyo. Parang sobrang dami talagang tao. As in, medyo intense. Nakakatulog na nga si Mommy B. Puyat kasi kami, tapos nakapikit na ako kanina, tapos ang lamig, so ang sarap mag-nap. Natatawa si Daddy Mark sa akin. Oh, puyat na puyat kasi kami talaga. So, medyo intense yung puyat namin. Sarap ng tulog sa plane. Pero ito, bumabawi sa food trip naman dito. Sana masarap to kasi parang ang dami talagang tao. Grabe, parang hype na hype siya. Mga ka-eats, wala pa rin yung order namin dito sa Chaggy. So habang nag-aantay tayo, pag-usapan muna natin si Cam's Roast Goose. Ang first impression ko sa kanya, nung natikman ko yung roast goose niya, is parang for me, well-balanced siya. Yung taba, tapos yung meat. Kasi may na-try na kami before na ang lean masyado for me. Tapos may na-try din naman kami na sobrang fatty naman, which is nakakaumay. Pero si Cam's Roast Goose, parang gets ko na kung bakit siya nasa Michelin for how many, ilang beses na nga? 11 years na may Michelin star. Grabe. So yun, parang ang sarap with the plum sauce. Tapos yung kanilang char siu, yung fatty char siu nila, ang sarap din. Para siyang candied char siu, parang ganun. So, tuwan-tuwa ako kasi nga, hindi nakakahilo yung roast goose nila. And hindi rin naman siya sobrang lean. So, masarap. Suckling pig, ma'am? Yung suckling pig din nila, sabi ko nga kay Daddy Mark, normal lang na ganun yung luto nila. Parang sa atin, hahanap ka talaga ng pricey pa nga na restaurant para makakain ng ganung klaseng suckling pig. Sa kanila, normal lang and ang sarap. Ganun din, same. Parang hindi siya sobrang fatty. Tapos yung luto nung skin, so for me, sobrang perfect. Sarap. Sarap with the steamed white rice and yung poached vegetables nila. Mga kait, so what I liked in the, what's the name of this? What again? What I liked in the Cam's Roast Goose was the suckling pig. That's my most favorite. The balat, it's so crunchy. You can hear the sound so well. That's why Dad did it without the mic. He did it without the mic and you can still hear it makakait. So, yeah, I loved it with the steamed rice and poached vegetables. And I can't wait also to try Changi. Chaggy. Oh, Changi. Ako naman, gabi, sobrang na-impress din ako dun sa fatty char siu. Ang intense nung lasa niya. Tapos yung layers ng fat and meat nandun din. Ang gusto ko rin, hindi siya sobrang lambot. Pero yung lasa talaga, para siyang burnt ends, parang candied pork belly. Ganun yung level. Parang iba, kahit sobrang tamis niya, okay lang sa akin. Kahit wala siya masyadong balance. Yung goose talaga, grabe. Ang dami ng balat. Very little yung fat, pero yung meat niya sobrang sulit. And tama si Mommy B, sobrang malasa talaga without nakakaumay. And yung plum sauce, nandun lang talaga to complement. Parang for me, medyo na-surprise ako sa kung gaano kasarap yung suckling pig and gaano kalinis yung gawa nila. As in, sobrang sarap. Tapos talagang natuwa ako kasi na-enjoy rin ng kids. Yun talaga, parang ang galing kasi nagiging foodie talaga sila sa mga pinapa-experience namin sa kanila. And kala nga nung staff siguro kanila may maubos yung in-order namin pero naubos namin dahil sobrang gutom nila at sobrang nasarapan din talaga sila. So, panalo. Great start to our Hong Kong trip. So, dito sa video na to, ito muna, si Cam's Roast Goose yung pag-usapan natin or pinanood din nyo kanina. Ito naman, next na si Chaggy. So, dalawa lang muna at meron pa tayong mga ibang titikman at pupuntahan dito sa Hong Kong. One eternity later. Finally, after 70 minutes, nandito na rin yung aming Chaggy drink. Grabe, Wild. Parang ready na siya ng ilang minutes pero hindi lang nagpapalit yung website. Parang hindi rin nag-refresh yung screen. So, buti na nilapitan ni Bianca. Ito yung milk tea.
Okay. I like Milk it. tea. Sarap naman siya. Hindi ko lang alam kung 70 minutes worth na masarap siya. Pero gusto ko yung lasa ng tea niya, natapang. Tapos ginawa kong less sweet eh. So, okay siya na less sweet kasi kahit less sweet, medyo matamis na rin siya. No problem. Ito naman yung fruit tea. So ito, parang normal sweetness kasi feeling ko medyo matapang to at baka hindi talaga siya matamis. Para siyang may lime. Ito masarap. Merong kulit. Dahil may lime siya, ang tapang nung lime, parang siyang matamis na tom yum. Pero masarap. And sakto lang yung normal sweetness, which is great news for mga titos and titas like me and Bianca. Pwede. Ito parang medyo worth to intayin ng mga 40 minutes. Yan yung isa talaga, parang sakto lang, parang normal milk tea. Mommy B, anong thoughts mo sa Chaggy? After natin mag-antay ng mataga. Parang for me, out of the two na na-try namin, syempre, magkaiba naman sila, milk tea and fruit tea. Yung milk tea niya was just okay for me. Parang hindi siya masyadong matamis. Tapos, alam mo naman na freshly brewed din yung tea nila. Pero, saks lang. Yung fruit tea niya, yung pwede ko pang balikan. Kasi ang refreshing. Tapos, lasang-lasa mo yung... Hindi siya yung parang fruit tea na candy-ish yung lasa. Parang alam mong... Ito parang refreshing siya. Tapos, natural yung flavors niya. So, for me, babalikan ko si Chaggy for their fruit tea. Happy ka ba sa naging food trip natin today? Kala ko sa pag-aantay Sa natin. ating first vlog dito sa Yes! Hong Kong. Of course, si Daddy Mark, First alam foodie niya. vlog. Alam niya talaga na gusto ko yung roast goose. So, buti na lang napadaan kami sa Camps at wala pa masyadong pila kasi happy ako for today's food exploration. Ako din, kahit dalawa lang yan napuntahan namin na spots at medyo nabigo kami dun sa Sun King Yuan. Okay na rin kasi sobrang dami naming nakain sa camps at talagang happy. Itong Chaggy for the experience, pwede na rin, di ba? Minsan lang mag-intay ng matagal for drinks. Pero okay na rin, no? So, ang maganda rin pala dito sa Wan Chai, siguro mga 20 minutes more or less away lang siya from Mongkok. So parang nakakatawa from our hotel. Sobrang accessible. And kung naghahanap kayo ng hotel na pagsistayan with your family, na may family room, itry ninyong i-check yung Royal Plaza Hotel. Yung links nasa description. Tapos syempre, huwag yung kalilimutan gamitin yung codes namin na Eats Agoda at The Tans. So dalawa yun, pang hotel sa Agoda. Tapos meron tayong Tans activity at Agoda Eats para naman sa mga Agoda activities. Meron pa rin tayong Eats Klook at The Tans Klook para sa mga gagamit ng magbubuk ng hotel sa Klook. Maraming salamat sa panonood mga kids. Sana na-enjoy ninyo itong vlog namin sa Camps Roast Goose at syempre dito sa Chaggy sa Wan Chai dito sa Hong Kong. Maraming salamat sa panonood. Until our next Kain at Gala. Bye-bye!